Good afternoon. It's December 4, 2025. It has been a month since my last post here on my YouTube channel kasi um, I'm always in pain. So every week, nai-emergency ako and it's kind of frustrating kasi up to now, wala pa rin clear info kung maooperahan ba ako o hindi. And then, yung appointment ko kanina, hindi kasi in-explain sa akin ng maayos kung ano talaga yung case ko. Uh, palaging hanging, uh, palaging, uh, alam mo yun, yung ano ba, mamamatay na ba ako o hindi. Pero sa nararamdaman ko, parang, pero I'm still positive na malalampasan ko 'to kasi nga, sabi ko nga, ako lang ang anak ng parents ko. Nakakalungkot naman kung mauuna pa akong mailibing kaysa sa kanila, 'di ba? So, laban lang hangga't kaya. And, so a new explanation na naman ang ginawa sa akin. Sabi, explanation nila kung bakit matagal kasi isa lang daw yung gynae-onco na nagko-cover sa Amang Rodriguez and marami rin siyang kino-cover na hospital daw. So, pinapile up daw yung mga cases once ano na daw, minimum of 4 to 5 pwede na daw maasistihan. So, okay. So, I agreed. And then they open up again the info na i-biopsy ako. Open naman ako sa biopsy kasi sa pagkakaalala ko sa panglima kong emergency, um, inano nila sa akin yun. Kaya lang ang point ko kasi meron silang ipapasok na instrument sa private part ko. Eh, masakit siya. Kasi I tried. Kasi sabi nila, maliit lang naman daw, ganun. Kasi yung bukol kasi malapit sa rectal daw. So, pumayag ako, kaya lang masakit. So, sabi ko, hindi ba pwedeng merong anesthesia? That was the time na nasa ER ako. Eh, sabi, wala daw. Sabi ko, ang alam ko kasi 'pag mga ganyang biopsy, may option ka to um, ask for anesthesia kasi nga kung ayaw mong maramdaman yung pain lalo na nga yung sa case ko sa rectal. So, gusto ko ng may anesthesia. So, akala ko okay lang. Sabi ko, kung ooperahan ako, operahan na ako. Tapos, nagulat ako kanina, sabi nung doktor na naman, ang dami kasing doktor sa Amang na kumakausap sa akin. So, ang iba-iba yung ano. So, hindi ko alam kung kanino ako maniniwala or ano. Pero walang choice eh. Kasi sa kanila lang ako pwedeng maka-avail ng medical assistance na kaya kakayanin ng pamilya kong mabayaran. So, ayun, sabi niya, kailangan hindi daw sila basta-basta nagtatanggal ng ovaries kasi mawawalan daw sila ng lisensya, which hindi ko alam yun. Galing sa kanila yun. So, ang gusto nilang mangyari is to get a piece of the mass dun sa mass na nasa ah, abdomen ko. Pero sabi ko, sige, papayag ako, pero gusto ko merong anesthesia, which naintindihan naman nung doktor na nakausap ko, si Dr. Azel. So,
ayun, so binigyan niya ako what happened today, binigyan niya ako ng mga lab works. Kasi bago daw pala, 'pag gano'n daw pala kasi i-a-admit. So sabi ko, "Okey lang." Sabi ko, so yun, so by December 10, 'pag nakita nila yung mga lab works, so hopefully sana ma ma ma-biopsy na ako, ma-admit ako. Sabi nila ma-a-admit daw ako maximum 2 days. So that's fine as long as ano, tapos sana meron ng, sagot sa medical, situation ko kasi nahirapan na rin ako. Isa pa, napaka-draining sa amin, sa pamilya ko, lalo na sa mama ko. Alam ko, nai-stress din siya sa dami ng gastusin para sa akin kasi, technically, feeling ko nabubuhay ako sa painkiller kasi 'pag hindi ako nag-take ng painkiller, hindi ako makakilos. As in, bedridden ako. As in, ah, sobrang sakit talaga. As in, yung pain undescribable. Kung sasabihin niyo sa akin from 1 to 100, 1,000 ang made-describe kasi, once in pain ako, as in sobra talaga, sobrang sakit. So, thankful ako kasi sa tagal ng span na dinadamdam ko itong pain na ito, nagawan ko siya ng parang naging doktor na rin ako sa sarili ko kasi mas nagwo-work yung studies ko, especially sa mga kinakain. Napansin ko 'pag masyadong oily, masyadong malansa, nakaka-trigger siya ng pain. So, 'yun. And then, hindi na ako makakain ng, ah, katulad nung dati sa mga nakakakilala sa akin. Alam niyo na magana ako kumain. Ngayon, hindi na puwedeng katulad ng dati, as in paunti-unti na lang kasi 'pag masyadong madami, sinusuka ko siya, pati yung, mga gamot na kailangan kong inumin. So, sayang naman kung lagi ko siyang gano'n. So, ayun. So, thankful ako kahit, kasi ngayon nama-manage ko na yung pain. So, ayun, nakakakilos na ako, nakakapagwalis-walis na ako dito sa bahay namin. At least nakakatulong sa mama ko, nakakapag luto sa tito ko. Ah, Yun. Um, but eventually, sana um, ma hanggang maoperahan ako, ma-manage ko yung pain, para hindi ganun ka-stress, stressful din sa akin. And maraming salamat sa mga kaibigan kong nakakaintindi, sa sitwasyon ko, nagbibigay ng tulong. Kasi, kung hindi dahil sa inyo, hindi ko rin ito malalampasan sa sobrang mahal ng mga gamot, lalo na, kasi sa amang, kahit, zero balance sa kanila, libre. Eh, there are some cases na minsan nauubusan sila ng gamot, so we really need to, pay, onset lalo na, yung mga IV meds. Kasi 'pag nai-emergency ako, IV meds ang nakakapawala lang nung ano, nung pain ko sa abdomen. 'Pag hindi IV, wala, sinusuka ko siya talaga. So, ayun, um, ah, still hoping and praying na sana bago matapos 'tong 2025, umayos ako, makabalik sa pagtatrabaho, um, kahit work from home. Um, gusto
Sa totoo lang gusto kong mag-work from home kaya lang, iniisip ko rin baka in the middle of my work, eh, sumpungin ako nung pain baka lalong magkanda loko-loko lahat. So, I really want to ease my pain first bago ako bumalik sa pagtatrabaho. Um, Yun lang, ah, big shout out sa nanay ko na napakatiyaga na alagaan ako, isipin lahat ng pangangailangan ko. Hindi man ako masalita ma, alam mo, alam mo kung gaano ako nagpapasalamat sa'yo. Yun lang, konting tulog na lang, magpapasko na. Sana um, masaya ang Pasko natin ma. Sana gumaling pa ako. Yun lang. Thank you guys.